Idol, magandang hapon po. Kami po yung 5 biktima po. Sana po, Sir Idol, patulungan niyo po kami. Kasi po, kawawa naman po. May mga pamilya din po kami, Sir Idol. Salamat po, Sir Idol. Okay, ito po ay truck. Okay na involved po sa isang vehicular accident. Magandang hapon po sa inyo. Maaari niyo po bang isalaysay? Ano po ba ang nangyari noong October 2023? Sir Idol, ano po, October 8 po yun, October 8. October 8, okay? Kasi ang nakita namin kanina sa screen, merong naaksidenteng malaking truck. Okay? So sir, baka pwede niyong isalaysay sa amin, no? Sino yung sakay ng truck, saan sila papunta, ano yung pakay nila, at paano nangyari po yung aksidente? Kami po yung sakay ng truck. Galing po kami dito sa Barangay Camagong, October 8 po. Papunta po kaming Lucena. Ang sakay po namin ay mga kalabawat, baka po. Sa sasakyan po ni Mr. Dexter Rindama po na taga Barangay Camagong, Wataan Bay. Ngayon po, pagdating po namin ng Plaridel, mahina na po yung brake ng sasakyan, ng truck po na nasasakyan namin. Sabi po nung may-ari ni Dexter Rindama, kaya pa raw po yun hanggang dito na. Ngayon po, pagdating po namin ng pagbilaw, yun po, na-aksidente po kami. Mabuti nga po sa kaliwa na bangga yung sasakyan namin. Kung sa kanan po, baka naubos po kami lahat. Yun po ang kausap po ng ibang kalabaw na sakay, namatay. Pero po, karamihan naman po doon ay buhay na buhay, live pa po sila. Ngayon po, pagka-aksidente namin, sinala din po kami sa ospital kasi may mga rescue po na dumating doon. Ngayon po, yung mga hayop po namin, dahil may mga tama po kami, wala na po, wala man lang pong naibenta po nila. Dahil yung ibang kasama namin na walang tama, ang sabi raw po ni Doc Dexter, ay ibenta na nila yung mga hayop. Ngayon po, yung hayop namin, mga buhay na buhay po yun, wala man lang pong nakarating na pera po sa amin. Pero po, ang totoo niyan, may borrower po kaming pera kay Boss Dexter. Ako po, 100. Dito po sa kasama ko, 100 din po. Yung isa po, 140. Balik 3 po kaming may-ari ng kalabaw doon. Ngayon po, yung hiram na pera po namin ay ibabalik po namin yung sa kanya. Pero po yung sobra doon ay nahangad po namin na makabalik din po sa amin. Kasi yung ibang hayop po ay inutang rin po namin yun. Sinisingil na po kami. Okay. Tama po ba ang intindi ko, no? Kayo ay nakasakay po doon sa truck na pagmamayari ni Relyama. Dala po ninyo doon sa truck ang mga kalabaw. Opo, opo. Okay. Ngayon, habang kayo ay nagbabiyahe, napansin ninyo na parang humihina na yung preno ng inyong sasakyan pero itinuloy pa rin. Lang sabi po ng driver niya, mahina na po yung preno. Sabi ni Boss Dexter, yung may-ari, kaya pa raw po yun. Ipinilit. Sige. Tapos, yun na nga, nangyari na nga yung aksidente. Wait lang. Saan nyo dadalhin yung mga kalabaw dito? Sa Lucena po, sa Lucena, Barangay Mayaw, Lucena po. Yun bang mga kalabaw na yan ay binebenta nyo? Opo, opo. Okay. So, yun na nga, no? Hindi na kayo nakarating doon. Instead, na aksidente kayo. And then, Opo. kayo ay dinala sa hospital. Tapos, binenta yung kalabaw. Tama ba yung intindi ko? Opo, opo, opo. Sino nang nagbenta nung kalabaw? Yung ibang kasamaan po namin na wala pong sugat, wala pong injury. Okay, naibenta naman yung kalabaw pero hindi umabot sa inyo yung bayad. Hindi po, hindi po. So sinong kumuha ng mga bayad sa kalabaw na yan? Ang monitor ko po ay binigay po kay Boss Dexter nung nasa ospital kami, nung kasama namin sa truck na nagbabiyahe din po. Okay. Tama ba, no? Ang hinahabol nyo ngayon dito ay yung may-ari ng truck kasi number 1, kayo ay nasugat, na hospital, na injure, tapos wala siyang tumulong ba to, yung may-ari ng truck? Hindi. Hindi po, hindi po. Okay, yan yung una nyong claim. Yung pangalawa is yung pinagbentahan ng mga kalabaw ninyo ay hindi na ibalik sa inyo. Opo, opo, Sir Idol. Okay, nakausap nyo na ba itong may-ari ng truck? Ano ulit pangalan po nung may-ari na, ito ba si Vilma Relyama? Opo, asawa po yan ni Dexter Relyama. Okay. Anong sabi niya? Bakit hindi niya maibigay yung mga pinagbentahan ng mga kalabaw? Ang sabi po niya,
yung perang na-release po nun, hindi na nakabalik sa kanya lahat. Ngayon po, ang sa amin naman po, yung sa amin na pera, yung sobra doon sa pera na hiniram namin, kailangan po, maibalik na rin po sa amin yun. Kasi 4 na buwan na po, nung kita 8, wala po kaming hanap buhay, kasi wala po kaming pera. Utang pa nga po namin yung ibang pera doon sa Kalabaw. Bakit daw wala man lang naibigay na tulong dun sa hospitalization ninyo? Ang sabi po kasi po ni Ma'am Vilma po, wala raw po silang pinirmahan na kung ma-aksidente po raw kami, wala siyang pananagutan kasi po wala silang pinirmahan po. Na kung in case na ma-aksidente po, katulad nun, wala po kami pinirmahan. Wala daw kasi kayong pinirmahan. Tama ba Kung yung hindi ko? ma-aksidente raw po, sasagutin nila. Yun ang sabi po nung babae, Vilma po. Okay. Well, number 1, no? In so far as yung negligence, kasi halata naman, no? Sabi ni Mr. Ben Reario kanina, nasabi na mismo nung may-ari ng sasakyan po na mahina yung preno ng kanilang truck, pero itinuloy pa rin nila ang kanilang biyahe. Okay? Opo. Na siyang nagdulot na sila ay maaksidente. No? So obviously, there is negligence on the part of the driver and the owner of the truck. Alam na nilang hindi roadworthy yung kanilang sasakyan pero itinuloy pa rin nila. Okay? Alam na nila dyan that you are bound na masiraan sa inyong biyahe at kayo ay maaaksidente, of course. So, that is criminal negligence. Okay? There is criminal negligence done. And that criminal negligence resulted po sa inyong mga injuries. So, Opo. on that aspect alone, sir, meron na pong pwedeng criminal liability etong owner at driver po ng sasakyan, yung truck na sinakyan po ninyo. Now, insofar as dun sa sinasabi niya na wala naman silang pinirmahan, that is not true. Okay? Hindi pwedeng dahil wala kang pinirmahan, you are free from any liability. Especially if talagang meron kang negligence. Okay? Hindi pwedeng malibre ka kung halata naman na ikaw ay merong kasalanan. In fact, pag mag-proceed po yan sa korte, later on, I ask you, no, yung advice ko po sa inyo, i-preserve po ninyo lahat ng mga nagastos ninyo. Mga resibo ninyo sa hospital, resibo from the pharmacy, yung mga gamot na binili po ninyo. Lahat po yun, ipepresent yan sa korte and the court will evaluate kung magkano ang kailangan bayaran sa inyo bilang danyos nung negligent owner and driver. And lastly, insofar as yung pag-purchase yung pagbenta po nung kalabaw na hindi niya binalik sa inyo, that is estafa. Okay? Kasi yung pera natanggap niya not exclusively for her purposes, pero natanggap lang niya yon kasi ibibigay niya dapat sa inyo yon. Ipinagkatiwala lang sa kanya yung bayad. So unless hindi po niya maibigay sa inyo yon, then that's another criminal liability for estafa. Now, sir, nakakausap niyo po ba etong may-ari? Nag-usap po sila po kami sa barangay. So, Mayroon na kayo sa barangay. Magandang hapon po, Miss Vilma Relllama. Yes po. Ayan. Miss Vilma, narinig po namin ang panig ng mga nagrereklamo. Sila po yung mga na-aksidente noong October 2023. Ang Yes. sabi nila, una sa lahat, hindi nyo raw binalik sa kanila yung mga pinagbentahan ng kanilang mga kalabaw. Pangalawa, Bakit? ay hindi man lang daw po kayo tumulong doon sa hospitalization nila, sa mga natamo po nilang mga injuries dahil doon sa nangyaring aksidente. Ano pong masasabi ninyo? Sir, ganito pa sir, ang nangyari. Doon sa Quezon Medical Center, nandun ako sir, ng actual na yon, ang oras na yon. Sila ang ayaw, may mga pinagpapalita ng mga waiver doon sa hospital na yon. Kasi ang sabi nila, uuwi na sila, at ako, nag-request na po ako ng 5 ambulansya kasi gusto ko sila ma-forward dito sa Bicol Medical Center. Dito po sa Nagayan. Ang nangyari, sila po ang ayaw. Kasi sabi nila, magpapahilot po sila kasi kaya na daw yun sa hilot. Kaya wala po akong magagawa. Binigyan ko silang pamasahe sa uwi. Kasi pagdating ko, dala namin ang sasakyan, gusto sila pagpahatid papunta rito sa Bicol. Ngayon, ang sabi ng driver ko, hindi na daw niya kaya kasi maghapon siyang nagbiyahe. Kasama nga ako doon. Kung talagang atat na atat po silang umuwi,
binigyan ko pa sila ng 8,000. Yung 6 na yon kasi walang uminging pamasahe at saka pagkain. Tapos, yan si Norman, naka-ambulansya yan po, pati yung driver ko, pati yung asawa ko. Kasama doon yung driver ko, si Dennis Ricaport, si Norman Rupan at saka yung asawa ko. Sabi ko, ang bilin ko sa kanila kasi inaayos ko yung patay doon, magpa-admit na. Kasi yung anak ko po, nakalib yun. Pinalib ko na, hinahantay na po sila doon sa hospital. Ngayon, yan si Norman, kasi natira yan doon sa Quezon, kasama yan ng asawa ko kasi kinabukasan kami nakauwi. Yung 6, magsiuwian na. Ayun ang binigyan ko ng 8,000. Yung 2,000 pagkain nila kasi 800 daw ang pamasahe. Binigyan ko sila pamasahe. Ang sabi pa nga ng driver ko, kaya ba ninyo? Lalo na yan si Eugene. Pumirma yan. Kaya daw niya. Siya daw ang bahalang magpapagamot dito sa Bicol kasi magpapahilot po siya. Wala po ako magagawa. Ma'am Vilma. Pa. Opo, no, matanong ko lang muna. Magkano na po yung naibibigay ninyong tulong dito sa mga kasama sa aksidente? Yung patay, ariglo na po sa 100,000. Automatic binayaran ko yon. May affidavit of loss po kami dyan dinala ko po dyan sa Pagbilao Police Station. Tapos na po kami noon, nakapirma yung asawa, may agreement po dito kami sa barangay, na nakapirma yung asawa, kapatid, na ariglo na po yon. Okay, ano pong masasabi nyo patungkol naman dun sa mga hindi nyo raw binigay or binalik na bentahan ng kalabaw? Sir, ang pangpili nila ay pera ko po. 803,000 ang inahiram nilang lahat. Ngayon, pinapalabas po ng biyahirong walang damage, tatlo po yung tatlong walang damage, walang fracture, sila po ang nagbenta. Ang pinapalabas po, kung doon daw sa pinangyarihan, kanya-kanyang kumuha ng kalabaw. May mga itak. Ngayon, nag-verify po ako doon, walang nangyaring nakawan doon. Sila ang hindi nagbalik ng pera sa akin kasi may mga pinirmahan po yan sa akin dito. May agreement kami, kada kumukuha sila ng pera sa akin, may pinipirmahan po sila sa akin na agreement na ibabalik nila ang pera. Eto nasa linya po sila, so naririnig din po nila kayo. So Mr. Ben Reario, Eugene, Eusebio at Noli, anong masasabi nyo doon sa sinabi ni Miss Vilma Relllama? Nung umuwi po kami, totoo po yun. Binigyan po kami ng pamasahe. Kasi po, tulad ko po, hindi naman masyado yung injury ko. Dito na lang po ako nagpagamot kasi mga pilay lang po ako. Kaya, totoo po yun, sinabi ni Ma'am Vilma po. Yung utang po namin na pera sa kanya, totoo rin po yun. Ako po, may 100 na borrower sa kanya. Si Norman po, 168 po. Ay po, 140. Ito naman po si Noli, 100 po. Ito po, ma'am, hindi namin po dinideny, Sir Edol, hindi namin dinideny po ito. Ibabalik po namin to kasi hiram din po namin yan sa kanya. Ngayon po, yung halaga ng kalabaw namin, isobra po sa pera na nahiram po namin sa kanya. Kaya yun po ang gusto namin, maibalik din sa amin kasi sa amin na rin po yun. So bale yung sobrang amount, yun yung hinihintay ninyo from Miss Vilma Relllama. Opo. Magkano po ba yun? Magkano yung sobra dun sa utang ninyo, dun sa value ng inyong mga kalabaw? Opo. Sa aming tatlo po, ang hiram namin na pera, kay Noli, tapos kay Norman, tapos kay Benriari, 340 po. 340. Sa tatlo pong katao yan, sa tatlong mamimili. Ngayon po, yung halaga ng hayop po namin is 531 po. 531 po minus 340, kailangan po may ibalik sa amin yung 191. Wala pa po yung mga ginastos nila na pangpagamot dyan na hindi naman binigyan ni Ma'am Vilma po. Okay. Miss Vilma, hindi ba natin pwedeng maibalik na lang yung sobra? Sir, hindi pwede akong magbalik kasi alam nila, yung nagbenta, kasamahan nila, tatlo po sila. Yung walang tama po, siya mismo yan si Ben Riario, binilin po yan kay Junior Republica na siya na bahala ng hayop. Nakita niya po, walang damage yung hayop niya. Ako ang magbabayad sa kanila na samantalang po, ibinenta ng kasamahan nila lahat na hayop na karga sa truck ko. Pero po, sir, kung sinabi ko po sa kanila, yan si Jen Ward, isa rin niya nagbenta. Sinabi ko po na huwag pakialaman ang karga sa truck ko. Kasi ako ang magbabenta.
Ngayon, ang nangyari, nakialam po sila. Bakit ako magbabayad sa kanila kung nandoon na dadatnan ko yung 33 na karga ng hayop po kasi 803 ang pera ko doon. Ako ang obligasyon ko po yun, sir. Kaso pagdating ko po doon, ni isang kalabaw, ni isang hayop wala akong nadatnan po. Ibinenta ng 3 kasamahan nila. Alam po yan ni Ben Riario. Kausapin muna natin, Shari, si Major Zahid. Siya yung acting COP ng Pagbilao, Quezon Province. Magandang hapon po, Major Charlotte. Yes po, magandang hapon po, Atty. JV and Ma'am Shari. This is Police Major Charlotte Fiesta B. Zahid, Acting Chief of Police sa Pagbilao po. Okay. Yes po, no, Major, meron na po bang nangyaring investigasyon doon sa aksidente noong October 2023? Ano po, sa kanila lang po, meron po yan, automatic po yan. Kami po yung nag-report ng incident po. And after, naman po, pinuntahan din po namin sa hospital lahat po ng involved. Saang hospital sila dinala? Bali sir, dinala po sila sa Lucena po, sa Quezon Medical Center. Okay. And what was the findings po, no, Major, nung naging aksidente po dyan? At I think ang mas importanteng tanong dyan, Shari, saan napunta yung mga sakay nitong mga kalabaw? Sir, yung regarding po sa mga kalabaw, sir, wala naman pong incident ng pagnanakaw dito sa area namin about po dyan sa kalabaw, sir. Ang amin pong ina-assistihan dito, dahil pangyayari po ay galing po sa bayan namin, nangyari, ay yung insidente po mismo, sir. So, based po doon sa aming investigation naman po, sir, ay nakuha naman po ng mga tao po ang lahat po ng mga kalabaw. And after a few days po, bumalik po yan si Ma'am Reliama. Reliama. No, kasama po yung asawa ng namatay na si Bobby Vargas. Yun po yung namatay natin na meron din palang namatay. pasahero. Meron. And then si Ma'am Luz Biminda Vargas, which is the wife nga po nung namatay, ay hindi po makapag-decide ng araw na yun, no, makalipas po ng ilang araw nung insidente. At nagkaroon po sila ng sumunod na usapin pagkatapos po ng libing daw po. Pagkatapos ng libing, saka sila mag-uusap sa barangay doon sa kanilang bayan. Pagkat ang usaping salapi naman po at sibil ay hindi naman po namin nasaklawan. Pagkat yung insidente lang naman po ng banggaan, actually self-incident naman po ito, yun po ang aming inimbestigahan. Kung ano pong pananalapi ang kanilang usapin ay hindi naman po namin saklaw po yun. Opo, pero are you aware na po, Major, kung meron ng nangyaring pirmahan ng mga partido Meron po dito? silang pinadala sa amin, attorney, dated October 11 po, na meron po silang kasulatan sa barangay po nila, no? Barangay Camagong ng OWAS, ng Municipality of OWAS, Province of Albay. Dahil pare-pareho naman po silang mga taga-Albay. Ngayon po, yung aking investigador ay pumunta nga po agad-agaran sa QMC at dun sa insidente. At lahat naman po ng mga victim, lahat-lahat po kasi sila ay siyam, kasama po yan si Ma'am Reliama, at pati po yung suspect, 10 po sila. Lahat naman po kinuhanan ng kalaysay, at sinabi naman po namin, dahil sila po yung nasa hospital pa, pagka sila po ay magre-reklamo, ay magtungo po sa aming himpilan upang po sila po ay magsasampa ng reklamo. Ano nga lang po, ay ni isa po sa kanila, sir, ay hindi naman po pumunta sa aming istasyon, pero si Ma'am Reliama naman po, na may-ari po ng sasakyan ay nagpunta naman po sa aming istasyon at nagbigay nga po ng sinumpaang salaysay. Pagkat wala naman po kahit sino sa kanila, sa mga biktima natin na pumunta po sa istasyon namin, hiningan po namin siya ng salaysay at ito po ay notaryado. Para siya naman po magpapatunay sa kanyang panig kung ito po ba ay may katotohanan o kayang gawa-gawa lamang na salaysay. Okay. So, Sige po. meron po kaming hawak na notaryado na salaysay ni Ma'am Vilma Republica Reliama. Okay. Sige po, Major, bale nakuhanan nyo ng testimony itong si Miss Reliama. Sir, ano po yung gusto nyong mangyari dito? No? Kasi para it appears may nangyari na palang pirmahan. Ano pong gusto nyong mangyari? Ang gusto lang namin yung hindi naman sa kanyang pera, makabalik man lang sa amin kasi utang din po namin yon. Yung pera na inutang po namin sa kanya, ibabalik po namin yun sa kanya kasi utang po yun namin. Yung sobra po doon, kailangan maibalik din sa amin. Tapos yung nagbenta po nung kalabaw namin, yun ay inutusan raw po ni Boss Dexter na ibenta na yung mga hayop kasi sila po yung walang injury. Kaya
kami po, nasa ospital kami, hindi po namin alam yon. Okay. Sana po, Sir, ibinta po nila yun, ibinalik sa amin yung pera, yung kabayaran ng kalabaw namin, para po, ibinayad po namin yung iba doon sa yes, utang yes. namin. Oh, ganito no, Sir Ben Reario, no, narinig kasi natin kanina si Miss Reliama, siya naman tinatanggi niya na natanggap niya yung mga bayad dun sa pagbenta ng mga kalabaw. So, siyempre kung hindi niya natanggap yun, wala rin siyang maiabot sa inyo, wala siyang maibibigay. Kilala po ba natin, sir, sino yung mga bumili ng mga kalabaw na to para ma-identify po natin sino yung tumanggap ng mga bayad? Kami po, hindi po namin alam kung sino po ang nagbili ng kalabaw namin. Pero po, yung ibang kasama namin, sila po ang nagbenta, yung wala pong tama. Pero ang monitor ko po, nung naibenta po yon kasi inutusan po ni Boss Dexter, ay ibinalik din po kay Boss Dexter yung kabayaran po noon. Okay. So, ang nagbenta ay yung mga kasama ninyo na walang injury. Opo. Asan yung pera? Ang balita ko po, binalik din po kay Boss Dexter. Asawa ni Miss Reliama. Opo, opo. Okay. So, Miss Reliama, nasasawa nyo daw yung yung pera. Yes po. Yes po. Ako ang binalikan po, sir. 320 po. Pero hindi po sapat yung binalik nilang pera. 3 po. Yung dalawang walang injured, wala sa aking binalik. At yung isa lang ang nagbalik sa akin, si Genward po. Magkano po ba yung natanggap ninyo, Miss Vil? Opo. Magkano po? 320,000 po. Hindi po sapat sa binenta nila kasi yung dalawang nagbenta po, alam yan ni Ben Lario, si Antonio Niebres at saka si Rolando Republica, wala po yan binalik sa amin na pera. Ang nagbalik lang po sa totoo lang, ako lahat katotohanan ang pinagsasabi ko. Ilang Si Genward lang ilang po. kalabaw yung nabenta? Mr. Ben Reario, ilan yon? 33 po. 33. Tapos ang natanggap lang ninyong pera ay 320,000. Yes, yes po. Mura no, mura yung pagbenta ng kalabaw. Opo. Teka lang. I think ganito ang gawin natin Mr. Ben Reario. And I think si Major Charlotte naman ay nakikinig pa rin sa atin at sana makatulong po yung ating kapulisan. Kailangan nating malaman, kailangan nating maimbestigahan kung sino, okay, yung mga pinagbentahan ng kalabaw, kanino nila iniabot yung bayad. Sabi kanina ni Mr. Ben Reario, yung kasama nilang hindi naman nasugatan or wala namang natamong siguro injury. Okay? Magkano yung pinambenta nila? Okay? At kung ang naremit lang nila ay 320,000 kay at kung totoo ba na 320,000 lang yung naremit nila sa asawa ni Miss Reliama, asan yung sobrang pera? Kasi for sure, I don't think justified na yung less than 10,000 pesos para sa isang kalabaw. Masyadong mura, Shari. Yung kalabaw kasi po, yung iba po ay namatay sa aksidente po. Kaya nga, sinasabi ko, sir, yung namatay ay maliliit at yung nabenta po ang lalaki. Alam mo yan, Ben. Di ba alam mo yan? Bakit ganun? Sa amin Hindi, naman po, ganito ang gagawin natin, no, Sir Ben, at kay mga kasamahan po ninyo at kay Miss Reliama. Nakikinig po si Major Charlotte Zahid Shari, sana makatulong naman sa investigasyon. Okay? Opo. Kasi it appears dito may nawawalang pera. Okay, hindi pwedeng 320,000 lang para sa 33 kalabaw. Okay? Doon pa lang Hindi Opo. na nagtutugma yung value ng mga kalabaw sa presyong sinasabi ngayon ni na Miss Reliama, si na Ben Reario. Kailangan nating malaman po, asan po yung pera? Okay? Pero matanong ko lang din po, no? Ano po yung mga nangyaring pirmahan ninyo? Sino po, sir? Ako? Opo, Miss Reliama, ganito, kanina sir. na-mention nyo may mga pirmahan na kayong naganap. Barangay slip po. Pag namimili po sila, may barangay slip na pinipirmahan po sila sa akin na ibabalik nila ang cash na perang yon. Bali, yung kukunin lang nila ang dilensya. Okay. Well, yung arrangement nyo lang pala yun, no? Pero wala Opo, Pero Miss Vilma Reliama, baka naman makatulong kayo dun sa mga The number naging you dialed. gastusin din sa hospital nitong mga to. Kasi sabi nyo naman kanina, willing naman kayo sa umpisa pa lang na tumulong. Bakit hindi na lang natin punuin, no? Yung mga nagastos talaga nila. Hindi po ako po pwede, sir, kasi iisa lang po ang dinadalhan ko sa kanila kasi nandun yung pasyente ko. Ngayon, yan sinoli po, humingi yan sa akin, dito na po yan, pero nasa Naga na po dapat sila lahat.
Umingi siya sa akin ng 7,000 kasi magpapa-CT-scan daw siya po sa zone. Binigyan ko po siya ng 7,000. Ang hinihingi ko po sa kanya ay yung result po. Hanggang ngayon wala sa aking binabalik result at saka yung resibo. Okay. So, in other words, Miss Reliama, no, you are not willing to help doon sa injuries na natamo nitong mga nagrereklamo ngayon. Ako sir, sabi ko sa kanila, pag nakabalik yung pera ko, kasi na-hold nila ang pera ng nagbenta. Makakabalik po yan, babayaran ko po sila yung mga resibo lang galing sa ospital po. Okay. At least yun, narinig natin from Miss Vilma Reliama, na tutulong pa rin. No? Kaya sabi ko kanina, let's preserve po yung mga resibo ninyo dun sa hospital or sa parmasya when it comes to yung mga gamot. Okay? So I think insofar as the injuries, that's the best way to solve it for now. Okay? Pero yung nawawalang pera, kasi I understand kay Mr. Ben Reario kanina, na nabalitaan lang din naman niya na may natanggap na pera si Miss Vilma Reliama. Pero hindi tayo sure kasi, Shari, Apo. kung magkano ba yung natanggap ni Miss Vilma. So, I think that's our starting point kasi asan yung pera. Yun Okay? yung hanapin mo na na. Oo, kailangan nating malaman asan yung pera. Yun yung paghahatian. Kasi sir, 803 ang kapital na nahiram nila sa akin. Ang nakabalik is 320 lang po. Okay. Well, 33 Carabao and saka baka. yes po, no? Yes po. Well, ang umpisa din niya kasi diyan, Shari, is sino ba kasi no yung mga nagbenta ng kalabaw na yan? Parang palugi, no? Kung talagang 320,000 lang, bakit parang palugi? Okay? At habang nasa hospital itong mga may-ari nitong mga kalabaw na to, yun po yung una nating kailangan i-identify, no? Kasi sabi rin naman ni Mr. Ben Reario kanina, ang nagbenta ay yung mga kasamahan niya. So I think ganun lang muna, Shari, siguro. Opo, tsaka kailangan din natin makausap kung sino, attorney, yung mismong nagbenta. Yes. Para, yun talaga yung susi, attorney. Oo. Hindi po ba natin kasama dyan yung mga nagbenta ng kalabaw ninyo? Hindi po, attorney, hindi po. Kami lang po yung mga nasa ospital po. Yung Kami mga lang nasa hospital lang. Opo. Siguro ang gawin na lang din natin, attorney, para mas malinawan tayo, Ma'am Vilma and sila Sir Eugene, Sir Eusebio, Sir Noli, and Sir Ben, paa-assistihan po namin kayo ng aming reporter para pumunta po dyan sa Pagbilao, Quezon, para po malaman natin at ma-interview din po natin, makuhanan din natin ng panig kung sino yung nagbenta. Alam sa nagbenta po, 3 po. Nandito po yan sa Bicol, si Rolando Republica Jr., Jenward Rebanal, at saka si Antonio Niebres po. Ayan ang po, walang mga tama yon. Ayan ang po ang nagbenta. Okay. Sige, ganun siya rin, no? I think idulog natin muna kay Major Charlotte. Kailangan natin malaman, okay? Kung magkano talaga na ibenta yung 33 na kalabaw na yan, Opo. magkano yung consideration, yung bayad, at asan yung bayad. Kasi kung palugi na ibinenta, yung mga kalabaw na yan, kasalanan ng mga nagbenta na yon. Opo. Yun yung dapat din nating habulin. Oo. Unfortunately, wala sila ngayon dito. Hindi natin ma-confirm yung mga information from them. So, ganun na lang po muna. Mr. Eugene, Eusebio, Noli, and Ben, assistan namin kayo para at least sana malinawan muna tayo kung ano talaga yung nangyari at kung asan yung pera. Okay, na hinahabol natin. Okay? And Miss Vilma, Yes po. we take your word for now na talagang 320,000 lang yung nakuha Yes po. ninyo. Yes Okay? po. Kasi baka naman later on, ang laki-laki pala ng nakuha ninyo, ayaw nyo lang magbigay. Hindi naman Sir, sana. alam yan. Alam yan nila kasi bigyan Oo. lang ko pag ano ni Jenward. Jenward lang po ang nagbigay sa akin. Walang iba. Yung dalawa, si Niebres po at saka si Rolando Republica, wala po sa aking ibinigay na pera. Ayan, yan. Ayan yung mga kailangan natin. I'm sure, sir, 320 po ang binigay ni Jenward sa akin. So isa Jenward lang out of the 3 na nagbenta. Okay. Sige. Major Charlotte, Zahid. Yes, sir. Good afternoon. Ayun po, no? Ma'am, narinig nyo naman po, no? Pwede po bang ilapit muna namin sa inyo yan para maimbestigan? Kasi aside from the accident, merong angle, no, na may nawawalang pera po dito. At sana maisama na lang din natin sa investigation kasi malaki-laking amount din po yung involved. Sir, magandang hapon po muli. Ayan. Para sa kaalaman lang po ng lahat, alam naman po natin na we are jurisdictional, may jurisdictional boundaries po kami. And dun sa jurisdiction ko po, at based po dito sa incident po nila,
Kung ano man po ang reklamo na mag-a-arise po dito sa kanilang insidente, aasistahan naman na po namin sila. Kung ang sinasabi naman po nila ay kung regarding po sa bentahan at sa salapi, yan po ay ibang usapin. Hindi po yan nag-a-arise doon sa aksidente po, sir. Dahil yan po ay civil na kaso, maaari naman po silang magreklamo. At isa pa po ay kung saan po ba nangyari yung, alam po ba nila kung Yes. saan po nangyari yung nangyari transaksyon ng I bentahan? assume within your jurisdiction din. Kasi Yung bentahan po ba, sir, ay sa pagbilaw din po ba nangyari? saan daw po? Ang bentahan po ng mga kalabaw po na dinadala po namin sa Lucena po, madam. May mga pangalan po kayo, sir, ng mga nagbenta, no? Kami po, wala po kaming alam kasi po nasa ospital po kami. Si Miss Vilma kanina, may mga minention siyang tatlong mga pangalan. Opo, siguro pa-imbestigahan din po Yes, natin, yes, no? attorney, yung Oo. tatlong pangalan po na binanggit ni Ma'am Vilma. Vilma. Opo, para Yes, mas sir. malinawan po tayo. At gano'n na lang din po, pupuntahan na lang din po natin, attorney, sa Sige. ating reporter para magkaroon din po tayo ng sarili nating investigasyon. Malaman po natin yung panig din po Yes, ng mga yes, yes. nagbenta para We'll- malaman natin kung paano ayusin to, We'll attorney. check kung saan at least nangyari yung bentahan and let's see kung sino yung kaninong kapulisan yung pwedeng mag-investigate doon. Kasi all the while I was thinking kung saan nangyari yung aksidente, doon na rin ginanap yung yung bentahan. Kaya Bentahan. siguro medyo Opo. palugi na rin nilang ibinenta yung mga kalabaw. Pero we will check po, no? We will check kung saan nangyari yung bentahan na yan para mahingi rin natin yung nararapat na tulong. Sige po. Sir Eugene, Sir Eusebio, Sir Nolly, Sir Ben, wag niyo pong ibababa yung linya, kakausapin po namin kayo. And Ma'am Vilma? Ma'am, excuse po, wala Opo. dyan si Eusebio. Hindi sangkot si Eusebio yan kasi tapos na po kami. Nag-ariglo na nagbayad na po yan sa akin si Eusebio. Yung pinirmahan niya pong 200,000 is naibalik na po sa akin. Wala pong kasama si Eusebio dyan sa reklamo nila. Okay po. Si Eugene, Nolly, and Ben po. Ma'am Vilma. Apo. 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 Sige po, Ma'am Vilma. Wag po kayo mag-alala. Tutulungan din po namin kayo para malocate din po natin, madam, kung nasan po yung nagbenta mismo. Para maayos Yes po po. natin ito sa magandang usapan po, ma'am. Thank you Apo. so much, ma'am. Salamat po, Ma'am Alright, Vilma, at alright. magandang Sige hapon po. Sige po, God bless Okay po. Sige po. Major Zahid. Yes, ma'am. Opo, Magandang maraming gabi po. salamat Magandang po. hapon. At magandang Yes po. hapon po, Major. Salamat po. Hintayin na lang po namin sila dito sa aming himpilan po sa Pagbilaw MPS. Maraming Okay, salamat. salamat po, no? Major Zahid. And sir, wag niyo pong ibababa yung linya. Kakausapin po kayo ng researcher po namin, sir, ha? At pa-assistihan din po namin kayo ng reporter dyan po sa Bicol. Sa Bicol. Okay Opo. po. Sige po, maraming salamat po at magandang hapon po.